May mga balitang hindi pwedeng palampasin. Kaya may ibabalita ako sa inyo mga kapyesa. May bago na tayong makakasama dito sa farm. At hindi lang yan mga kapyesa, dahil nabigyan tayo ng pagkakataong makapag-exhibit sa WGE. Hindi lang ito basta update. Ito ay ang mas malaking kwento ng Super Andre TV. Tara, samahan nyo kami mga kapyesa. Ayan mga kapiyesa, no, meron akong good news sa inyo. So, nung nakaraan mga kapiyesa, kung nakikita nyo yung aking vlog, no, tinrabaho ko mag-isa itong ating munting manukan. At tayo ay nag-announce doon, no, or naghanap ng makakasama dito sa ating manukan. So ngayon mga kapiyesa, maraming salamat sa lahat ng nag-message at nagkaroon ng interest na sumama dito sa akin. Ayan, sa aking pagmamanok dito sa Super Andre. Ayan mga piyesa, may nakuha na nga po pala ako, no? Sila ay mag-ama na galing pang Bicol. So ayun mga kapiyesa, no? Ito yung aking mga bagong kasama dito sa ating manukan. Ayan, mag-ama yan, si Manoy Junior tsaka si Tandeng, no? Sila ay mag-ama galing Manoy? Bicol sa may Pio Duran, di ba? Pio Duran. So ayan. So ayun mga kapiyesa, kung napanood niyo yung una kong video, no, na pinakita ko sa inyo kung paano ko tinatrabaho mag-isa, no, kailangan lang ng programa. Bali, ang ginawa ko ngayon mga kapiyesa, yung ginawa ko mag-isang yon, inati ko lang sa dalawa. So si Manoy Junior, siya yung anong hinahawakan mo ngayon Manoy dito sa ating manukan? Ha? Mga sisiw. Ayun, sige salita ka lang. Mga sisiw po ang inaalagaan ko. Ayan, so si Manoy Junior, siya yung nag-handle ngayon ng ating mga sisiw. With my supervision pa rin naman yan mga kapiyesa, no? So, yung first, ilang araw na kayo dito ngayon, Manoy? Parang 3 araw, no? So, yung unang 3 araw nila, mga kapiyesa, nag-gets naman kaagad ni Manoy Junior ang gagawin. Simula doon sa ating brooder, hanggang sa tent, hanggang doon sa range natin. And then, si Tanding naman, anong hawak mo ngayon dito, Deng? Nagpapaduka ng Cord. TV. Oh, ayan. So, ang hawak ni Tandeng mga kapiyesa ay si Jorlan niya, no? Ang palayaw niya lang ay si Tandeng. Ayan. Ang hawak niya ay itong aming mga cord. So, kamusta naman Deng ang unang 3 araw mo dito sa farm? Maayos naman. Nakakapagod? Hindi. Hindi naman. So, nabibitin pa siya mga kapiyesa. Kasi konti daw yung ating cord. Huwag kang mag-alala Deng. Pagdating ng stag season, makikita mo, puno na ito at magdadagdag pa tayo doon sa ating extension sa likod, di ba? So kakayanin naman. At ang doon sa likuran, no, ang yun kung makikita nyo sa likod ko mga kapiyesa, yun banda doon. Yan yung aming breeding area, no. Yan din ang hawak ni Tandeng, no. Bali siya ang feeder natin diyan, pero sa egg collection sa pagma-marking lot ay akin naman yun mga kapiyesa, no. So hati-hati kaming tatlo dito sa trabaho. At least kampante na ako mga kapiyesa na kapag meron akong appointment or meeting or ibang farm na pupuntahan, may mga transactions akong lalakarin. So, hindi na ako mag-worry kasi meron nang magtutuloy ng aking ginagawa dito sa ating manukan. So, kung wala naman akong lakad mga kapiyesa, nandito pa rin naman ako. 3 kami ang nag-aasikaso, no? Ako, ang nagiging alalay na lang nila ako ngayon. Ako yung naging alalay nila sa kanilang mga ginagawa. No, for example, yan si Tanding dito siya sa cord. So, ako yung nag-a-assist sa kanya. Pwede ako magpatubig, siya magpakain. Yung mga ganun na lang mga piyesa din. Tinutulungan ko siya sa pag-check ng aming mga piyesa dito. Kung meron ba dyan may mga sipon. So, far so good. Wala naman, no, mga piyesa. Ayan. At nagpaligo kami. Bagong paligo itong aming mga cording ngayon. At yun, mga piyesa, no. Itutour ko lang kayo, no. So, shout out. May mga babatiin pa tayo, Manoy, sa Bicol. Ayan. Ayan. Oh. Binabati namin yung mga kaibigan namin niya sa Bicol. Yan. Nandito Sige, kami lahat, kay batiin Sergio. mo lahat para mapanood nila kayo. Maganda dito, mabait si Sergio.
Saan ulit Piodoran, di ba? Piodoran So, po. batiin niyo yung mga kamag-anakan niyo doon sa Piodoran na baka makita nila itong ating video. So malamang nanonood naman sila dahil alam nila na vlogger ako, di ba? Opo. So alam naman nila na ang pupunta niyo dito ay nagva-vlog. So maaring nag-aabang sila Oo. para makita. Yan. So sa mga kamag-anak diyan nila Manny Junior at ni Tanding, ito sila ngayon. Nandito, maayos naman sila dito sa farm. At makikita nyo ang update no sa kanilang dalawa, sa aming tatlo, sa kung ano yung ginagawa namin dito. Abang-abang lang kayo mga kapiyesa dyan sa aming mga upload sa YouTube tsaka sa Facebook. So ikaw Ding, may babatiin ka? Shota Ding, may girlfriend ka? Wala? Ayun, patay tayo dyan, walang shota. So mga tropa mo doon, mga tropa pics mo sa Piodoran. Ayan, minsan pasyal tayo doon. So ayun mga kapiyesa no, ikot ako, papakita ko sa inyo kung anong update namin dito sa farm. Bago ko ipakita sa inyo mga kapiyesa ang mga dadalhin ko sa ay dito muna tayo sa ating range area no. Tingnan muna natin ang update. So ito ang ating mga local born no mga kapiyesa. Ayan yung ating first batch and second batch, pinagsama na natin yan dahil kaunti lang naman sila. Yan mga kapiyesa ay nasa 100 plus yung mga yan ano. So yan, dito sila kumakain. Kung minsan dito sa labas. At yun nga pala mga pyesa, ito ay mga galing dati sa tent no, dun sa previous video natin. Kung makikita nyo, ito yung mga galing sa tent natin. So, ang medyo malaki-laki dyan, during that time no, na nilipat ko sila dito last week ay nasa 1 month old kasi ngayon 1 month and 1 week old na yung mga yan. And then, yung second batch dyan, mga kapyesa, ay 3 weeks old kasi 1 week gap lang naman itong mga ito, kaya pinagsama ko na, konti lang diferensya, no? Ayan. Pero may napansin ako mga kapyesa na medyo hindi pa nila masyadong kinakaya yung lamig, no? Dahil itong design ng ating barn, mga kapyesa, medyo mataas yata yung bubong natin, no? Doon sa susunod, gagawa tayo ng mas mababang bubong kasi ito, napapansin ko medyo mas mataas. So, hindi masyadong maganda yung init sa loob. Kaya ang ginawa natin mga kapiyesa, papakita ko sa inyo, naglagay ako rito ng DIY na heater since hindi ko naman nilagyan ng ng power supply na kuryente. Ayan, ito lang mga kapiyesa, nilagay ko dyan. Oh. Bali, nilalagyan ko siya ng uling. Sa gabi lang naman mga kapiyesa dahil iba ngayon talaga yung lamig. Ito, medyo mainit pa ngayon mga kapiyesa. Oh. Galing pa yan sa init kagabi. Effective yan mga pyesa no. Pangalawang gabi namin na nilagay yan. Nakita natin na yung mga maliliit natin dito ay masigla. Yan kahit ganyan sila kaliit, pag alagala sila dyan sa range, masigla sila. Ayan mga pyesa. Oh. Makikita mo wala nang mga nanghihina dyan. Ayan. So akala ko nung una baka ako tinamaan na ng avian malaria kasi symptoms ng malaria yon, pero hindi mga pyesa, lamig lang pala talaga dahil iba ngayon yung kung mapapansin nyo dahil amihan no, iba yung lamig sa gabi hanggang madaling araw, pero pag umaga pagka araw naman mga pyesa yan mainit no. So yan, so dito sila kumakain mga pyesa sa ngayon. Pag nasa loob sila mga pyesa, ito yung linear feeder na ginagamit ko. Kasi medyo mataas ito pang 2 months old ito. Pang 1.5 to 2 months old. Yan. Pagka kasi mga pyesa, pag dito lang sa lupa, medyo mataas yan para sa kanila. Kaya ang ginagamit muna natin ngayon ay yung standard na linear feeder na nabibili sa Agribit poultry supply no. Pero pag doon sa loob, pwede yung stainless na yun kasi nababawan ko ng kaunti yun sa flooring nila na ipa. Abot nila yan. Ayan. So ito mga pyesa, laman na ito nasa 120 no, na para sa ating local. Then meron pa doon sa tent no, mga 3 weeks old yun nandun sa tent natin. Nasa 100 yon. So, tsaka ko na yun ilalabas siguro pagka mga nasa 1 month and half na bago ko ilabas dito. Then yun yung ating range to mga pyesa, ang update dyan. No? Naging brown na. Grabe, inuubos na nila yung damo. Ayan. Banded na nga pala ito mga pyesa. No? Ito yung ating early bird. Ayan. Ito ang ating range to mga pyesa. No? Banded na nga pala itong ating mga early birds at napilian na rin namin yan. May mga in-out na kami dyan mga kapyesa no, na hindi pumasa sa ating panlasa. Ayan.
So, kunti lang ang laman nito mga pyesa, no? Nasa 70 na lang ito ngayon, no? Meron tayong 44 na banded stags dyan and then 20 plus na lang ng mga baby pullets, no? Ang tinabi ko lang dyan ng mga baby pullets, mga pyesa, ay mga Super Kelso na lang, tsaka claret, and then yung ating sweater, no? At gray, ayan. So, marami tayo dito mga gray. Pwede tayong pumasok dito, silipin natin kung ano yung makikita natin dyan sa loob na pwede nating isama baka sa WGE. Oh, pero meron talaga akong tinabi doon mga kapiyesa na mga personal kong brood stag and mga pullets, no. Ayan. So ito mga kapiyesa, kung mapapansin nyo, wala nang damo. Naging kulay brown na, no. Pero ayos lang yan. Ganyan talaga sadya dahil maliit lang ito. At talagang kinakain nila yung damo kahit padilig-diligan namin, no. So yun mga kapiyesa, oh. Isa sa mga nasisipat ko yan. Ayan. Ayan mga kapiyesa. Yan ay left out ba yan? Kung left out yan, yan ay ayan ay claret mga kapiyesa, no. So meron kasi akong namarkahan din diyan na straight comb naman na Super Kelso. No, pero siyempre iba yung marking. Ayun siya sa dulo. Ayun siya mga kapiyesa, oh. Ayun yun. So ito mga kapiyesa, claret yan, no, na baby brood stag. Ayun. At ang kasama niyang ito pala, Kelso, Super Kelso. Ayan mga kapiyesa, oh. Yan ang Super Kelso. Yan. Ito, Super Kelso din tong babae na to mga pyesa. Yan, ang Super Kelso din na baby brood stag. Ayan. Ito mga pyesa, oh. Super Kelso din ito na babae. So, konti na lang yung mga natitirang mga babae dyan mga pyesa. Dahil nagbawas na tayo dyan. Ayan. So, nandun sila madalas tumatambay sa ilalim ng kubo. Ayan. Katatapos lang nito kumain. No? And then dito sa kabila mga pyesa, dahil nandito na sila Manoy Junior at si Tandeng ay pagtulungan na lang namin ang paggawa ng kubo rito. So baka hindi na namin tabasin to, damo, hayaan na lang namin paubos yan sa mga ilalapag nating mga kakarils dyan. Pero magtatayo kami banda doon sa likod mga kapyesa ng barn. No? Hindi na ganyan ang style. No? Iba naman, kumbaga parang tawag dito, parang mini brother house na siya na merong barn tapos merong dapuan, no. So parang ganyan siya na may karugtong. Abangan niyo na lang 'yun mga kapiyesa, no. Nag-iisipan ko pa at kung ano yung magandang gawin diyan sa loob. Pero may naisip na akong idea diyan mga kapiyesa. Saka ko na lang ipapakita sa inyo kapag nagawa na namin. So tara, samahan niyo ako, punta tayo doon sa ating mga dadalhin sa WGE. So, ayan mga kapiyesa, papasilip ko lang sa inyo, no, yung mga dadalhin namin sa WGE. Yan, dito sa Cord mga kapiyesa, katatapos lang namin magpaligo dyan na pagtulungan ng dalawang mag-ama. At ako yung, siyempre, tagabigay ng kanilang B-complex, no, na suplemento. Ito naman, nahanda na namin to na maayos at napili na namin. Pinagtabi ko na mga kapiyesa, no. So, ito mga kapiyesa, isang ano yan, Super Andre White na brood stag, no. Ayan. Ito ay white, no? Ayan ay dapat ano to mga pyesa eh. Tinago ko to para gamitin ko sana next season or ngayong off season. Pero sige, dahil ayaw natin mapaya. So, isasama natin yan, no? Dahil may mga nagre-request na magdala tayo ng white. Pero baka dalawang white lang siguro na brood stag or apat mga pyesa, no? Ito ay aking white kelso naman ito mga pyesa. Ayan. No? Ayan. Straight comb siya mga pyesa, no? Kasi nga naglalabas naman talaga ng straight comb ang ating mga super kelso. So ayan mga pyesa. Isa rin sa mga dadalhin natin yan, pero samahan natin ng babae para magkaroon tayo ng ng pair. Ayan. Then ito naman, yung ating black kelso naman mga pyesa. Ayan. Tinabi ko rin yan para sana din na gamitin ko for next season. Pero sige, doon na lang ako kukuha sa aking mga early birds and local na produce. Sige, dalhin na lang natin. Itong dalawang pares din ng Robol Hatch. Ayan. So, pwede rin nating i-share yan. At yun nga, pwede pala itong dalawang
mga white kelso natin na ano, na brood stag din ito, mga piyesa. No? Kunti lang yan mga piyesa. Then subukan ko pumili doon sa ating early birds kasi marami naman doon sobra, no? Pwede tayo mag-share. Ayan. Ayan. So, yan lang mga piyesa. So, pinag-aaralan ko pa kung magdala ako ng may dalawa pa akong broodcock doon, no? Na Super Kelso Cross tsaka Boston Claret. Eh, tingnan ko kung kaya pa nating isama yan, no? Doon sila, banda doon. Bagong ligo lang kasi mga piyesa eh. Hindi maganda yung balahibo niya, basa-basa pa yan, no? So ito mga piyesa ko yan. Yan yung aking Boston Claret na broodcock. Napakaganda niyan, pati itong Super Kelso na ito na light side. So baka isama natin, no? Undecided pa ako diyan mga piyesa, nangihinayang kasi ako pero ewan ko. Yan. So ayan mga kapiyesa, medyo magaan na sa pakiramdam ko dahil dati ako ang gumagawa niyan. Ayan no, yung ginagawa ni Tandeng. Or yan si Jorlan, ang ating bagong kapiyesa dito sa farm. So nagpapatubig siya. Ayan, hindi naman masyadong mahirap magpatubig mga kapiyesa sa tanghali dahil ano naman yan, buhos lang. So ang advice ko lang sa kanya is pa-overflow lang yan sa may mga paso nila. Ayan. Tapos mamayang hapon na lang yan pagkapataob, diretso hugas. Kasi may mga tira-tira namang tubig yan, mamayang hapon na patubig niya. Ayan. At yun naman si Manny Junior mga kapesa, ayan, magbibigay na yan ng patubig no, doon sa ating siso sa range. Ayan. So, nagbibigay yan ngayon ng probiotic mga kapesa. Samahan natin siya doon, no? Yan mga kapiyesa, oh. Yan. So dati ako rin ang gumagawa nito. Ngayon, magaan na kasi sabay silang dalawa. So maagang natatapos at hindi mabigat ang trabaho. Yan. So ganun lang mga kapiyesa, no? So yun lang mga kapiyesa, no? Maraming salamat sa pagsubaybay kay Super Andre TV. Ayan mga kapiyesa. Kita-kits po tayo sa January 23 to 25 dyan sa may World Trade Center sa Pasay po. Ayan, para sa gaganaping WGE. Marami pong mga breeder ang nandyan. Ayan, makapamili kayo ng maayos na mga materyales. At syempre mga kapiyesa, tayo ay magdadala din po ng maayos na pwede nating ibahagi sa inyo. So, yun lang, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat kahit sa mampanig kayo ng mundo, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin, ng mga OFW. Ayan, mabuhay po kayo mga sir, idol at mga kapiyesa. Ayan, mag-ingat po kayong lagi. Salamat po.